Sumapit na naman ang kinsenas at katapusan, pero wala ka pa ding ipon? Gustong gusto mo na mag-ipon, pero hindi mo pa din magawa. Ganito ba ang sitwasyon mo ngayon? Ating alamin ang 7 common mistakes sa pera na dapat mong baguhin. Please stop. Ang ating number 1, ginagamit mo na agad ang iyong future money. Isa ito sa common mistake sa pera. Kung tinamaan ka na agad dito, ay dapat mo itong baguhin. Halimbawa, kahit di pa dumadating yung petsa ng iyong sahod, mag-a-add to cart ka na agad or magsha-shopping ka na agad sa mga mall. Minsan pa nga ay pinapangutang mo pa ito dahil may inaasahan ka ng sahod sa katapusan. Pero papaano naman kung may dumating na hindi inaasahang pangyayari? Hindi dumating yung sahod mo. May biglaang magkakasakit, aksidente, nawalan ka ng trabaho, or hindi natuloy yung padala ng kapamilya mo sa abroad. Mangyayari na ngayon, sa'yo ay may stress ka. Paano humanap ng pera pang bayad sa inutang mo? Dahil umaasa ka na agad sa perang hindi pa dumadating at hindi ka naging handa sa mga ganitong sitwasyon. Number 2, one day millionaire mindset. Wala kang plano kung paano mag-budget ng pera. Palaging tumatakbo sa isip mo ay kung ano ang gusto mong bilhin agad. Sa halip na ipunin, ang motto mo ay bili dito, bili doon. At ang pang isang buwan na budget, nagiging pang 15 days na lang. Kaya dapat pagdating ng sahod, huwag kang atat na gumastos. Dahil isipin mo palagi na hindi natatapos ang bills mo. Kung ang mga milyonaryo nga ay hindi nagwawaldas ng pera, ikaw pa kaya na wala pang milyon? Kaya baguhin mo itong mindset mo. Dahil hindi ka makakaipon kapag one day millionaire ka. Number 3, impulsive buying. Wala kang kontrol sa paggastos ng pera. Madalas nadadala ka sa trend or sa hype. May dumaan lang sa wall mo ay gusto mo nang bilhin agad. Bumili lang ang kaibigan mo ay gusto mo na din nang bumili ng para sa'yo. Madalas nadadala ka sa emosyon kapag masyado kang stress, masyado kang masaya, o kaya naman malungkot. Ito ang kadalasan nangyayari kaya ikaw ay nagiging impulsive sa paggastos. Wala namang masama sa pagbili pero dapat bilhin mo lang yung kailangan. At palagi mong isipin na dapat priority mo pa din ang makapag-ipon ng pera bago ka bumili. Number 4, emotional giving. Likas sa katangian nating mga Pinoy ang pagiging matulungin o pagbigay ng tulong pinansyal sa ating pamilya, kamag-anak at sa mga kaibigan. Pero alam mo bang isa din ito sa dahilan kaya wala kang naiipon? Dahil mabilis kang maawa kapag pinaandaran ka na ng iyak, drama ng mga malapit sa iyong tao, walang masama sa pagbigay tulong pinansyal sa mga nangangailangan. Pero kailangan mo din balansehin. Huwag magpapadala sa bugso ng damdamin. Gamitin mo din ang isip mo at evaluate mo ang status ng sitwasyon mo ngayon. Magbigay lang ng pera na kaya mong mawala sa budget mo. Dahil at the end of the day, meron ka ding gastusin buwan-buwan. At meron ka ding sarili problema na dapat solusyonan. For example, kung hihingi sila sa iyo ng 2,000 pesos, pwede ka naman tumanggi kung kailangan mo din talaga. O di kaya naman, gawin mo na lang 1,000 na lang ang ibibigay mo. Basta, ibigay mo lang yung perang labis sa budget mo. Huwag yung ipangungutang mo pa para lang makatulong ka. Dahil yun ang magpapahirap sa iyo ng tuluyan. Go with the flow mindset. Ikaw yung tao na hindi marunong humindi at laging go ang sagot kahit wala namang pera at ipipilit para lang makuha ang gusto kahit umabot sa puntong manghihiram ka sa mga kakilala mo ng pera. Ito ay para lang makasabay ka sa mga kaibigan mo o makasama ka sa inuman, sa outing, or para makasali ka na rin sa uso. Di maiwasan na magkaayaan na gumala o bumili ng bagay na hindi mo namang kailangan kahit noong ikaw ay estudyante pa o nagtatrabaho na ngayon. Ngunit lagi mong tatandaan na okay lang ang tumanggi
lalo kung hindi naman kaya ng bulsa mo. O kaya naman ay may pera ka, ngunit nakalaan ito sa mas mahalagang bagay tulad ng para sa mga bayarin, para sa itatayo mong business, or para mas lumaki pa ang ipon mo. Kailangan mong timbangin ang priorities o kung ano ang mas dapat paglaanan ng pera dahil maari pa namang maulit sa susunod na taon yung mga lakad na yun. Hindi din naman malaking kawalan if hindi ka makasama or makagaya sa binili nila. Number 6. Umutang mindset. Kadalasan kaya wala kang ipon dahil ay normal na sa'yo ang umutang. Kinapos sa pambayad sa tindahan, utang. Bibili ng bagong cellphone, utang. Mag-online shopping, utang. Gusto mo tumulong sa iba, utang. Gusto mo magbayad ng utang, utang pa din. Kaya hindi ka makaahon-ahon sa hirap. Kasi puro ka utang at wala ka laging pera dahil imbis na magkaroon ka na ng savings na una pang bayaran yung utang mo sa ibang tao. Naging cycle na yan at part na yan ng system mo. Dahil konting kibot, pumapasok na agad sa isip mo na mangutang na lang tayo. At kapag sinisingil ka na, ikaw pa ang galit at pa-victim. Importante na pagsumikapan mo na lumaki din ang kita mo para magkaroon ka ng savings upang hindi ka palagi nakasandal sa utang. Walang masama na umutang pero hindi lang ito ang solusyon sa pinansyal na problema. Minsan kailangan mong tumingin sa salamin at isiping gumawa ng paraan upang paano mapalaki ang income mo at kung paano ka makakamenos sa gastos. Minsan kasi masyado kang maluho at mabisyo kaya wala kang pera. Number 7. No purpose mindset. Alam mo ba sa pag-iipon, ang dapat na mindset mo ay pang long term at hindi tayo dapat madaling madala ng mga immediate gratification. Kaya dapat samahan mo din talaga ng matinding why kung bakit ka nag-iipon. Madami kasing taong nag-aantay na lang dumaan ang araw at nag-aantay na lang na may mangyari sa buhay nila. Wala nang direksyon at motivation, kaya napapabayaan na nila ang kanilang sarili at ang savings. Bigyan mo ng matinding dahilan yung ipon mo para hindi ka tamarin sa buhay. Para kanino ka bumabangon? Para saan ba ang paghihirap mo? Para ba ito sa pag-aaral ng iyong anak? Para ba ito sa pagpapagamot ng iyong magulang? Para sa bibilhin mong bahay at kotse? O baka naman para sa itatayo mong dream business? Kung anong purpose nun, ikaw ang makakasagot. Importante na meron kang purpose at wag lang papatangay sa agos. So in summary, number 1, ginagamit mo na agad ang iyong future money. Number 2, one day millionaire mindset. Number 3, impulsive buying. Number 4, emotional giving. Number 5, go with the flow mindset. Number 6, utang mindset. Number 7, no purpose mindset. Sana madami ka natutunan sa video natin at sana naisip mo na din ngayon kung paano mo babaguhin ang iyong dating mga nakaugalian at sana may apply mo sa lahat ng mga diskarte sa buhay para ikaw ay magtagumpay. Please mag-subscribe ka sa ating channel para palagi kang updated sa mga bagong videos natin. I-like at i-share mo na din. Salamat!